So ito po, wala po talagang katapusan comment, no, kung nagpa-botox daw po ba ako. Hindi po ako nagpa-botox kasi number one, ang botox po ay isang toxin. At ito po ay ini-inject po sa atin pong balat dito po, o kaya kung saan man po yung may wrinkles, nang sa ganun po ay yung muscle po underneath kung nasaan po yung atin pong wrinkles ay ma-paralyze. Pag na-paralyze na po yan, magiging smooth na po, no, yung atin pong wrinkles kung saan man in-inject yung botox na yan. Ngayon, di po ba may nakikita po tayong mga stroke patients na napaparalyze? Nakikita po natin na yung isang side po ng kanilang katawan ay lumiliit. Bakit po siya lumiliit? Kasi hindi po yan nagagamit. So, nag-atrophy po yung muscles. Ngayon, kung yan po yung atin i-inject po dyan at yan po ay pinaralyze na po talaga, hindi na po yan natin magagamit, di po ba? Kasi pinaralyze na nga dahil may toxin. So, pag na-paralyze po yan, sabi po sa isang research, 30% daw po ang mawawala daw po ng muscle mass just with one injection. Nag-atrophy po, lumiliit po yung mga muscles kung saan po itinject yung botox. Ano po yung magiging epekto nito sa ating pong mukha? Siyempre, madi-disfigure po tayo kasi ninipis na po yung ating mga muscles, atrophy na nga, di ba? So, yung maumbok po natin na mukha po dyan, ay mawawala na po yung umbok na yan. At ang mangyayari naman, kasi nga na-disfigure na po yung mukha mo, nawala na po yung mga umbok, giging mas manipis na po yung forehead mo, parang flat na po yan, kailangan naman po natin ng more surgeries para lagyan naman po natin ng mga fillers po yan, nang sa ganon po bumalik po siya doon sa itsurang normal. But of course, we know that with more surgeries, hindi na po talaga magmukhang normal yung ating mukha. Kung hindi, magmumukha na po tayo merong maskara. Di po ba? So, yun po yung isa magiging side effect din ng pag nagpa-botox po tayo lagi. Kasi nga, hindi na po magiging normal looking yung ating pong mukha. Pangalawa po, ang epekto po ng botox ay 2 months to 6 months lang po yan. So, ibig sabihin po, kailangan po natin ulit-ulitin po yan. Para nang sa ganun ay ma-maintain po natin na wala po talagang wrinkles, no? And it is not cheap, it is expensive po. Just imagine po, kung marami po tayong fine lines or wrinkles po sa buong mukha po natin, gaano karaming botox injections po yung kailangan po natin, no? Para matanggal lang po yung lahat ng wrinkles sa ating pong mukha. So it will really be very expensive and you have to do it repeatedly. Alam niyo po ba na kaya po marami po talaga tayong wrinkles dito po sa atin pong noo at lalong-lalo na po yung parang 11 po dito dahil palagi po talagang maraming tension dyan sa atin pong noo. Buong araw po yan. Yung ano lang nga, di ba, pag may nagkwento lang po sa atin, pagkatapos sasabihin na po natin, ganun ba? Di ba nakaganon na po talaga tayo kaagad? Kaya kailangan po aware po tayo unang-una po sa atin po mga expression sa buong araw. So katulad na lang ako, naglalagay po ako ng mascara, di po ba araw-araw? Di ba pag naglalagay po tayo, gumaganon po tayo, tinataas po natin yung atin pong noo. Hindi ko pa po alam kung paano maglagay ng mascara na hindi po kukunot yung ating pong noo. At isa pa po na kukunot po yung ating noo ay yung lumalabas tayo pagkatapos po, di ba, ang init po ng araw. Di ba, nakasquint po tayong ganon? O di ba, nakikita po natin, nagkakaroon na po tayo ng mga wrinkles dyan. O kaya pag nagbabasa po tayo, pagkatapos po, hindi na po natin nakikita yung maliliit na letra. Di ba, nakaganon din po tayo, nakasquint. So, iwasan po natin mga ganyan na expressions. At yung pinakamahalaga po, ay wag po tayong nakasimangot lagi o nagagalit po lagi. Kasi po nakasimangot tayo, di ba nakaganon? Natitense po yung ating pong mga muscles po dyan sa ating pong noo. At yung isa po sinabi ko sa inyo dati pa, na kailangan po talaga yung food intake na yan. Napakahalaga po na kumain po tayo ng mga pagkain na mataas nga po sa tinatawag natin na essential proteins. Dahil po yung mga essential amino acids na yan, yan po yung mga building blocks para makagawa po yung ating katawan ng sarili po nating collagen and elastin. Kasi yung elastin at saka collagen na yan, yan naman po ang cause, no, kung bakit po tayo nakaka-wrinkles pag nauubos na po yan sa atin pong katawan. So, kaya kailangan po natin talagang kumain ng mga pagkain na marireplenish po yung ating pong collagen and elastin na yan sa ating pong katawan. At yung isa pa pong beauty tip na nasabi ko na po sa inyo ay syempre yung local application, di ba? Yung paglalagay natin ng VCO with garlic and onion peels, yung paglalagay po natin ng beeswax as moisturizer, yung mineral spray na yan kasi nakakatulong po yan na palagi magiging moist at hindi mag-dry yung ating pong balat at nakaka-prevent din po yan sa mga sun damage, no? Na sanhi din po ng pagkakaroon po natin na hindi lang po ng melasma kundi pati din po ng mga wrinkles na yan. Meron pa po ako ituturo sa inyo at ito naman po yung facial exercise na pwede po natin gawin sa umaga at saka sa gabi naman.
Pagising po natin sa umaga, kahit nasa kama na po tayo, ay gawin na po natin ito kaagad kasi nakaka-release po ito ng tensyon at nakaka-improve po ng mga lymphatics po natin, no? So, ang technique po, ito po, gagawa po tayo ng fist, no? Yung knuckles po natin. At ilalagay po natin ito dito po sa gitna. Ayan. Tapos po, magbibigay po talaga tayo ng pressure kasi acupressure po ang gagawin po natin at babanatin po natin yan hanggang po doon sa atin pong temples. Ayan, balik ulit. Ganyan lang po. Gawin po natin yan 10 or more times. At dapat po, pag ginagawa po natin yan, kasi nakahiga naman po tayo, na kailangan pong relax po yung ating pong shoulder, yung ating pong likod. Kasi alam niyo po ba, na itong muscle natin dito, napakalaki po niyan. Hanggang dito po yan sa may likuran. Kaya napakahalaga din po na pag ito ay ginagawa natin na exercise, na i-relax din po natin yung ating pong shoulder at yung ating pong back. Pwede din naman po na gawin po natin yan habang po yung ating bunganga ay nakaganon. Gumawa po tayo ng big O. Kita niyo po, di ba, para nakaganon. Nababanat po talaga, no, yung ating po mukha. So, ang key po para po gumanda po yung ating balat ay hindi po i-paralyze yung ating po mga muscles. Kung hindi ay dapat po natin itong i-exercise. Para na sa ganun ay maging firm ulit yung ating po mga muscles sa ating mukha at mabawasan po yung pagsag ng ating pong mga balat na nandyan po sa ating pong mukha.